mula sa Cavite at Batangas ang naglaban-laban sa pagalingan sa Dulaan 2011 ng DTI. Ito ang unang pagkakataong pinalawak sa regional level ang nasabing kompetisyon. Nagpapatrol, Val Balita. May natuwa at may natulala. May napanganga, meron ding mga nagwala. Ganito ang eksena sa isang mall sa lungsod ng Calamba, kung saan idinaos ang regional finals ng pagalingan sa dulaang pangmamimili. Isa ito sa mga paraan ng Department of Trade and Industry Region 4A upang maipahatid sa mga mamamayan ang kanilang mga karapatan bilang mga mamimili. Yung quiz bee at saka yung poster making, pero nakita namin na limitado. Ang nakakasama lang isang bata, no, at isang mentor na teacher. Nagsimula ang dulaan sa Batangas dahil sa tagumpay nito sa lalawigan na pagpasyahan ng DTI na mas palawakin ang sakop nito. Pilot test muna namin kung pwede namin i-bring up sa regional level yung dulaan. So sa ngayon, ang contest is just between the Cavite at saka Batangas. Pero next year, gusto namin gawin na region-wide na siya. Na 6 na high schools mula Cavite at Batangas ang sumali sa paligsahang ito. Ang Taal National High School, 3 beses nang lumalahok dito. Gusto namin palaganapin ang consumer education. Makatulong ito sa mga eskwela upang palaganapin yung programa ng DTI na matuto na ang karapatan ng mga consumer. Dahil sa kahalagahan na mapalaganap ang consumerism, isinama ito ng DepEd sa basic secondary curriculum sa ilang pilot schools at formal nang ipapatupad sa lahat ng high schools sa buong bansa simula sa sunod na taon. Val Balita, Patrol ng Pilipino, Calamba City. Di napigilan ni Lipa City Mayor Maynard Sabili na matuwa sa balitang hindi na itutuloy ng aktor. Seguridad at paghahanda sa darating na undas, alamin sa oras ni Juan sa pagbabalik ng TV Patrol. Silipin muna natin ang iba't iba araw ng mga patay, hindi na rin mawawala sa tradisyon ang trip sa mga katatakutan. Isang sikat na amusement park naman sa Laguna ang dinadayo na dahil sa haunted house na may sari-saring pakulo. Nagpapatrol, Joanne Panopio. Mga mamimili, ipinagbabawal ng DTI ang no return, no exchange policy. Ang pulso ng mga tindera at mga mamimili. Alamin sa pagpapatrol ni Val Balita. Bilang mamimili, kibit balikat na lamang ang ilan sa atin kapag nakakabili ng produktong may sira. Pero si Aling Julia, alam ang kanyang karapatan bilang mamimili. Papalitan. Hindi naman totally ibabalik. Papalitan lang kahit ibang item. Kahit bata pa, alam na rin ni Ivan ang gagawin sakaling makabili ng depektibong produkto. Ibabalik ko dun sa pinagbilang ko, tapos sasabihin ko na hindi ko na-check yung tapos papapalitan ko na lang. Nilinaw ng DTI na ang repair, replace at refund ay isa sa mga karapatan ng mga mamimili. pag may nabili ka at yan ay defective, pwede mo siyang isauli immediately kasi bawal ho yung there is no return or exchange, bawal ho yun. Hindi man batid na may batas pala ang ahensya na nagbabawal sa no return, no exchange policy. Hindi naman ito ay pinapatupad ng mga tindera sa palengke ng Batangas. Pinapalitan ko agad. Ay kasi minsan, ganun, pinapalitan ko ay ayaw niya nalang palitan. Siyempre sumama ang loob ko. Kaya hindi ko ginagawa sa aming customer. After an hour po, pwede pa, ina-accept pa namin yun. Payo ng DTI, dapat nating alamin ang mga karapatan bilang mga mamimili. Sakali namang makaranas ng pananamantala mula sa mga magtitinda, maaring magsumbong sa DTI. Tumawag lamang sa kanilang hotline o bumisita sa official website. Maaari ring pumunta sa mga DTI provincial offices para idulog ang mga hinaing. Yan ba yung sa Manila? Hindi po.